Kumusta po? Ako po si Dr. Carlos Santos at napakaraming taon na po aking nag-aalaga sa kalusugan at kapakanan ng ating mga minamahal na senior citizen. Isang karangalan po para sa akin na ibahagi ang mga kaalaman na tunay na makapagpapaganda ng kalidad ng inyong buhay. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit habang tayo ay tumatanda, tila ba kumukupas ang sigla sa ating mga relasyon? Kadalasan hindi naman ito dahil nababawasan ang ating pagmamahal, kundi dahil nagsisimula ng magbago ang ating katawan sa mga paraang malaki ang epekto sa ating ugnayan. Ang katotohanan po, ang nararanasan ng maraming edad sa 60 pataas, tulad ng madaling mapagod, kawalan ng gana sa pakikipagtalik, o ang pakiramdam na tila lumalayo ang loob sa kanilang mga karelasyon, ay hindi lang basta hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Madalas ito po ay dulot ng isang bagay na mas madaling solusyonan, ang hindi magandang sirkulasyon ng dugo. Kapag humihina ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang bahagi ng katawan, kasabay ding humihina ang ating enerhiya, pakiramdam at kumpiyansa sa sarili. At bagamat marami ang umaasa sa mga gamot na maaaring may mga hindi kanais-nais na epekto, mayroon pong isang natural at mas ligtas na paraan, isang paraan na malamang ay nasa inyong kusina na. Sa ating talakayan ngayon, aalamin natin ang makapangyarihan at siyentipikong katotohanan tungkol sa 10 pangkaraniwang prutas na malaki ang maitutulong para mapabuti ang sirkulasyon at maibalik ang intimasya sa inyong buhay. Hindi po ito mga kakaiba o mahirap hanaping milagrosong pagkain. Ito po ay mga pang-araw-araw na prutas na malamang ay nakain nyo na noon pa. Ang kaibahan lang ngayon ay maiintindihan ninyo kung paano nila direktang sinusuportahan ang malusog na mga ugat, pinapalakas ang nitric oxide, pinabababa ang presyon ng dugo, at tumutulong na muling pag-alabin ang pisikal at emosyonal na pagiging malapit sa inyong kapareha. Hindi lang po ito tungkol sa pagpapabuti ng inyong kalusugan. Ito'y tungkol sa muling pagbabalik ng inyong sigla, ng inyong saya, at ng ugnayan na buhay pa rin sa kaibuturan ninyo. At ang pinakamaganda, ito'y lubos na natural abot kaya at madaling simulan ngayon din. Kaya't huwag po ninyong isipin na huli na ang lahat. Samahan niyo po ako dahil ang matututunan ninyo rito ay maaaring lubos na makapagpabago sa kung paano ninyo nararanasan ang inyong katawan, ang inyong relasyon, at ang mga darating pang taon. Piliin ninyong kumilos ngayon. Ang inyong puso, ang inyong kalusugan, at ang inyong kapareha ay magpapasalamat sa inyo. Granada at pakwan. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryong prutas lamang, ngunit ayon sa siyensya, sila ay hindi pangkaraniwan. Ang dalawang ito ay kabilang sa pinakamabisang likas na paraan para mapahusay ang sirkulasyon ng dugo, lalo na habang tayo ay tumatanda. Para sa mga adultong higit sa 100 anyos, ang mahinang sirkulasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng enerhiya at nabawasang intimasya. Ang magandang balita, ang mga prutas na ito ay nag-aalok ng natural at masarap na solusyon. Simulan natin sa granada. Kilala sa kanyang matingkad na pulang buto, ang granada ay simbolo na ng sigla at fertilidad sa loob ng maraming siglo.
Ngayon, sinusuportahan ng modernong siyensya ang reputasyong ito. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng katas ng granada ay maaaring makabuluhang magpataas ng antas ng nitric oxide sa katawan. Bakit mahalaga iyon? Tumutulong ang nitric oxide na i-relax at paluwagin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga lugar na responsable para sa pisikal na intimasya. Ang resulta ay maaaring mas matinding pakiramdam, mas mahusay na pagganap, at panibagong kumpiyansa. Ang pakwan naman ay nag-aalok ng nakakagulat na benepisyo na iilan lamang ang nakakaalam. Naglalaman ito ng mataas na antas ng isang amino acid na tinatawag na citrulline na ginagawang arginine ng katawan, isang mahalagang sangkap para sa produksyon ng nitric oxide. May mga pananaliksik pa ngang nagsasabi na ang pakwan ay maaaring may epektong katulad ng ilang sikat na gamot para sa erectile dysfunction, ngunit walang mga side effect. Kapag regular na kinokonsumo, tumutulong ang pakwan na panatilihing relax at bukas ang mga daluyan ng dugo na sumusuporta hindi lamang sa intimasya kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Kapag pinagsama ang granada at pakwan ay bumubuo ng isang malakas na 1-2 punch. Nagtutulungan sila ng mahusay, ang isa ay direktang nagpapataas ng nitric oxide, habang ang isa naman ay nagbibigay ng mga hilaw na materyales na kailangan ng inyong katawan para mapanatili ito. Uminom man kayo ng isang basong katas ng granada sa umaga o kumain ng ilang hiwa ng pakwan sa mainit na hapon, higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa ang inyong ginagawa. Nag-i-invest kayo sa mas mabuting sirkulasyon, mas mabuting kalusugan, at mas masiglang buhay pag-ibig. Pero nagsisimula pa lang tayo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dalawang maliliit na berries na madalas hindi napapansin sa tindahan ng prutas ay maaaring sikreto sa pagpapanumbalik ng pagiging nababanat ng inyong mga ugat at pagbabalik buhay sa intimasya, ating alamin. 2. Blueberries at strawberries. Ang blueberries at strawberries ay maaaring mukhang maliit at matamis, ngunit ang epekto nila sa sirkulasyon at intimasya ay hindi biriro. Ang mga makukulay na berries na ito ay mayaman sa mga compound na partikular na tumutulong sa kalusugan ng inyong mga ugat. Kaya naman, sila ay malalakas na kaalyado para sa sinumang higit sa 60 anyos na naghahanap na maibalik ang enerhiya, mapabuti ang daloy ng dugo, at muling pag-alabin ang ugnayan sa kanilang relasyon. Simulan natin sa blueberries. Madalas tawaging superfood, ang blueberries ay puno ng anthocyanins, mga natural na pigment na nagbibigay sa kanila ng matingkad na asul na kulay. Ngunit higit pa sa pagpapaganda ang nagagawa ng anthocyanins. Binabawasan nito ang pamamaga, pinoprotektahan ang mga ugat mula sa pinsala at pinapabuti ang paggana ng endothelium, ang panloob na lining ng inyong mga ugat. Kapag ang inyong endothelium ay malakas at malusog, mas madali at epesyente ang daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na sa mga bahaging mahalaga para sa pisikal na intimasya. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng blueberries ay maaaring makabawas pa nga sa panganib ng sakit sa puso at makatulong na mapanatili ang pagiging
nababanat ng mga ugat dalawang pangunahing salik sa pagpapanatili ng kalusugang pang-intimate habang tayo ay tumatanda. Ang strawberries naman ay nagdaragdag ng sarili nilang malakas na ambag. Mayaman sa vitamina C at ellagic acid, sinusuportahan ng strawberries ang produksyon ng nitric oxide, ang molekulang responsable sa pagre-relax at pagbubukas ng inyong mga ugat. Kasabay nito, tumutulong sila sa pagbuo at pagpapanatili ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa inyong sistema ng mga ugat. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang collagen na humahantong sa paninigas o hindi gaanong tumutugon na mga ugat. Tumutulong ang strawberries na labanan iyon, tinitiyak na ang inyong sistema ng sirkulasyon ay nananatiling mabilis at episyente. Mas kapanapanabik pa ang epekto kapag pinagsama ang dalawang berries na ito. Ang anthocyanins sa blueberries at ang mga compound na sumusuporta sa nitric oxide sa strawberries ay lumilikha ng isang dinamikong duo na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa inyong sistema ng mga ugat. Nangangahulugan iyan ng mas mabuting daloy ng dugo, mas maraming enerhiya at mas mabuting intimasya. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang mga berries, hintayin ninyong marinig ang tungkol sa dalawang maliliit at mabalahibong prutas na maaaring magpababa ng presyo ng dugo, magprotekta sa inyong mga artery at maaaring makatulong pa na baligtarin ang proseso ng pagtanda mula sa loob. Ating tuklasin kung ano ang magagawa ng kiwi at pulang ubas para sa inyong katawan at sa inyong relasyon. Kiwi at pulang ubas. Ang kiwi at pulang ubas ay maaaring hindi ang unang mga prutas na maiisip ninyo pagdating sa intimasya at sirkulasyon, ngunit ang dalawang ito ay tahimik na mga haligi na may nakakagulat na benepisyo para sa mga adultong higit sa 50 anyos. Sa katunayan, ang pagdaragdag sa kanila sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isa sa pinakasimpleng paraan upang suportahan ang inyong cardiovascular system at muling pag-alabin ang pakiramdam ng pagiging malapit at koneksyon na maaaring kumupas na dahil sa edad. Pag-usapan muna natin ang kiwi. Sa likod ng mabalahibo nitong balat ay isang matingkad na berdeng prutas na puno ng vitamina C, potassium at antioxidants. Isang kahanga-hangang pag-aaral ang natuklasan na ang pagkain lamang ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo. Mahalaga iyon dahil ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa inyong mga ugat na nagiging sanhi ng kanilang paninigas at kawalan ng kakayahang tumugon isang bagay na direktang nakakaapekto sa enerhiya at intimasya. Hindi lang pinabababa ng kiwi ang presyo ng dugo. Tumutulong ito sa mga ugat na mag-relax at manatiling nababanat na nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang na ang mga pinakamahalaga para sa pisikal na pagiging malapit. Ngayon, ibaling naman natin ang ating pansin sa pulang ubas. Ang maliliit na hiyas na ito ay mayaman sa resveratrol, isang compound na kilala sa kanyang malakas na epekto laban sa pagtanda
at proteksyon sa puso. Tumutulong ang resveratrol na bawasan ang pamamaga, magprotekta laban sa oxidative stress, at ipinakita pa ngang nagtitrigger ito ng pagkumpuni sa mga nasirang lining ng ugat sa pamamagitan ng pag-stimulate sa endothelial stem cells. Tama po iyon, ang pulang ubas ay maaaring aktwal na sumuporta sa kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nitong sistema ng sirkulasyon. Para sa mga senior, nangangahulugan ito hindi lamang ng pagpapanatili sa kung anong meron kayo, kundi posibleng pagbaligtad sa ilan sa mga pinsalang naipon sa paglipas ng panahon. Kapag pinagsama ang kiwi at pulang ubas, ay lumilikha ng kombinasyon na nagtataguyod ng mas mababang presyon ng dugo, nagpapabuti sa pagiging elastiko ng inyong mga artery at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon laban sa pagtanda ng mga ugat. Ito ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya, mas malusog na puso, at isang katawan na mas lubos na tumutugon kapag intimasya na ang pinag-uusapan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Isipin na pagsamahin ang lutong ng mansanas sa malasutlang yaman ng abokado upang palakasin ang inyong mga ugat mula sa loob. Ang susunod na pares sa ating listahan ay maaaring magulat sa inyo sa kanilang malakas na epekto sa pinakamaselang sistema ng inyong katawan: poro, mansanas at abokado. Ang mansanas at abokado ay maaaring tila hindi inaasahang pares, ngunit pagdating sa pagsuporta sa malusog na sirkulasyon at intimasya, pagkatapos ng edad 60, sila ay nagtutulungan sa mga makapangyarihang paraan. Ang isa ay malutong matamis at nakakapresko. Ang isa naman ay creamy mayaman at nakakabusog. Kapag magkasama, nagbibigay sila sa inyong katawan ng eksaktong kailangan nito upang protektahan at kumpunihin ang mga ugat na gumaganap ng mahalagang papel sa enerhiya, pagtugon at pisikal na koneksyon. Simulan natin sa mansanas. Ang pang-araw-araw na prutas na ito ay naglalaman ng isang mabisang flavonoid na tinatawag na quercetin na ipinakitang nagpapabuti sa endothelial function. Tulad ng ating napag-usapan, ang endothelium ay ang manipis na layer ng mga selula na bumabalot sa inyong mga ugat at kumokontrol kung gaano kadali dumadaloy ang dugo sa inyong katawan. Ang malusog na endothelium ay nangangahulugang mas episyenteng sirkulasyon, mas mahusay na paghahatid ng oxygen, at pinahusay na pakiramdam, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga pagdating sa pisikal na intimasya. Ang quercetin ay gumagana rin bilang isang malakas na antioxidant na binabawasan ang pamamaga at oxidative stress na maaaring makapinsala sa inyong mga artery sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang regular na pagkain ng mansanas ay tumutulong na panatilihing bata, nababanat, at handang tumugon ang inyong mga ugat. Ngayon, pag-usapan natin ang abokado. Bagamat teknikal na isang prutas ang abokado, ay nagdadala ng ibang bagay, mga healthy fats o malusog na taba. Puno ito ng monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol, LDL, at magpataas ng mabuting kolesterol, HDL, na parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ngunit may higit pa.
Ang abokado ay mayaman din sa potassium, isang mineral na tumutulong mag-relax sa mga pader ng ugat at lalo pang sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo. Ang kombinasyong ito ay ginagawang superstar ang abokado sa pagpapalakas ng sirkulasyon, lalo na para sa mga senior na naghahanap ng natural na paraan upang mapanatili o maibalik ang sigla. Kapag pinagsama ang mansanas at abokado, ay naghahatid ng dobleng benepisyo. Ang quercetin sa mansanas ay tumutulong sa pagkumpuni at pagprotekta sa mga ugat, habang ang mga healthy fats at potassium sa abokado ay pinapanatili silang malambot bukas at malakas. Ang resulta ay isang sistema ng sirkulasyon na gumagana ng mas katulad noong kayo ay mas bata pa, na ginagawang hindi lamang posible ang intimasya kundi kasiyasya muli. At kung ang dalawang prutas na ito ay kayang muling itayo ang pundasyon ng inyong katawan, isipin kung ano ang magagawa ng isang tikim ng tropiko. Susunod, tuklasin kung paano nilalabanan ng mangga at kahel ang nakatagong pinsala sa loob ng inyong mga ugat at nagbubukas ng isang mas maliwanag, mas masiglang bersyon ninyo. 5. Mangga at kahel o dalandan. Ang mangga at kahel o dalandan ay nagdadala ng higit pa sa lasa ng tropiko. Naghahatid sila ng malakas na proteksyon laban sa isa sa pinakamasamang puwersa sa loob ng katawan, ang oxidative stress. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na sinisira ng oxidative stress ang kalusugan ng ating mga ugat, pinapahina ang sirkulasyon at sinisipsip ang enerhiya at intimasya na dati madali lang dumating. Sa kabutihang palad, ang dalawang makukulay na prutas na ito ay puno ng mga antioxidant na tumutulong pigilan ang pinsalang iyon at ibalik ang natural na sigla ng inyong katawan. Ang mangga ay madalas na ipinagdiriwang dahil sa kanyang matamis at makatas na lasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa ilalim ng balat. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamina A at vitamina C, mga sustansyang lumalaban sa mapaminsalang epekto ng mga free radical. Kapag nabawasan ang oxidative stress, ang inyong mga ugat ay nananatiling mas elastiko, tumutugon, at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Nangangahulugan iyon ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at isang katawan na mas madaling tumutugon sa mga sandali ng pagiging malapit. Sinusuportahan din ng mangga ang kalusugan ng balat at immune function, na nagdaragdag pa ng dahilan upang regular itong kainin. Ang kahel naman ay kilala na sa mataas nitong nilalaman na vitamina C, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pag-iwas sa sipon. Mahalaga ang vitamina C para sa produksyon ng collagen na nagpapanatiling malakas at nababanat ang inyong mga ugat. Naglalaman din ang kahel ng isang flavonoid na tinatawag na hesperidin, na ipinakitang nagpapabuti sa daloy ng dugo at pangkalahatang paggana ng mga ugat. Sa katunayan, natuklasan sa pananaliksik na ang hesperidin ay maaaring mapanatili ang antas ng nitric oxide, ang mismong molekula na responsable sa pagre-relax ng mga ugat at pagtataguyod ng sirkulasyon. Ginagawa nitong pangunahing manlalaro ang kahel sa pagpapanatili ng malusog at batang daloy ng dugo hanggang sa inyong pagtanda. Kapag magkasama, ang mangga at kahel ay nagtutulungan
upang labanan ang panloob na pinsala, palakasin ang sirkulasyon at pasiglahin ang inyong enerhiya mula sa loob. Ang kanilang matingkad na kulay ay sumasalamin sa masiglang pagbabagong idinudulot nila sa inyong katawan, isang paalala na ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin upang muling makaramdam ng sigla. Ang kapangyarihan ng pagpili at patuloy na paggawa ang ginagawa ninyo ngayon sa mismong sandaling ito ay maaaring humubog sa kung paano kayo makakaramdam, magmahal at mamuhay bukas. Ang mga desisyong ginagawa natin sa ating pagtanda ay kadalasang may mas malaking epekto kaysa sa mga ginawa natin noong ating kabataan. Ito ay dahil ang ating katawan ay nagiging mas tumutugon sa nutrisyon, mas sensitibo sa mga pagbabago sa pamumuhay, at mas malalim na naaapektuhan ng alinman sa kapabayaan o pangangalaga. Pagdating sa sirkulasyon at intimasiya, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay upang makaranas ng tunay na pagbabago. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple at pamilyar ng mga prutas na inilalagay ninyo sa inyong plato. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga prutas tulad ng granada, pakwan berries, kiwi, pulang ubas, mansanas, abokado, mangga, at kahel, higit pa sa pagdaragdag ng sustansya sa inyong dieta ang inyong ginagawa. Aktibo ninyong sinusuportahan ang daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga artery, at binibigyan ang inyong katawan ng mga kagamitang kailangan nito upang maibalik ang natural na enerhiya at koneksyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagpapatong-patong. Ang mas maraming daloy ng dugo ay nagdudulot ng mas maraming oxygen. Ang mas maraming oxygen ay nagdudulot ng mas malinaw na pag-iisip, mas malakas na pagganap at panibagong kumpiyansa sa sarili. Ang mas mabuting kalusugan ay nagdudulot ng mas mabuting relasyon. Lahat ito ay magkakaugnay, ngunit ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang ginagawa ninyo paminsan-minsan ay nakakatulong, ngunit ang ginagawa ninyo araw-araw ay nagbabago. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 serving ng mga prutas na ito araw-araw, pag-inom ng sapat na tubig, maikling paglalakad, at paglalaan ng oras para kumonekta sa inyong kapareha ay mga simpleng kilos, ngunit nagdadala sila ng pangmatagalang resulta. Mas mararamdaman ninyong buhay na buhay kayo, mas nakaayon sa inyong katawan, at mas konektado sa taong mahal ninyo. Kaya't huwag nang maghintay, huwag sabihing balang araw. Ang inyong kinabukasan ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin ninyo ngayon. Ang katawan ay maaaring tumanda, ngunit ang diwa ay nananatiling bata kapag ito'y inaaruga at inaalagaan. Magsimula ngayon sa isang pirasong prutas at hayaang lumago ang maliit na pagpiling iyon sa isang bagay na maganda. Isipin na paghaluin lamang ang ilan sa mga prutas na ito sa isang smoothie, isang pang-araw-araw na ritual na maaaring sumuporta sa inyong puso, sa inyong mga hormone, at sa inyong kaligayahan sa isang baso lamang. Iyan ay maaaring maging inyong bagong sikretong sandata, isang bagong simula bawat kagat. Kapag umabot na sa tiyak na edad, madaling maramdaman na tila may mga bagay ng lumipas na enerhiya, pagiging spontaneous pagnanasa.
Ngunit ang totoo, hindi kailangang maging ganoon. Ang ating napag-usapan ay hindi lamang isang listahan ng mga masusustansyang prutas. Ito'y isang banayad na paalala na nais pa rin ng inyong katawan na magtrabaho para sa inyo, hindi laban sa inyo. May kakayahan pa rin itong gumaling tumugon at kumonekta kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Nakita natin kung paano pinapabuti ng granada at pakwan ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng natural na pagpapalakas ng nitric oxide. Kung paano pinoprotektahan ng mga berries tulad ng blueberries at strawberries ang inyong mga ugat at ibinabalik ang pagiging nababanat sa inyong sirkulasyon. Napag-usapan natin ang kiwi at pulang ubas na tahimik na nagpapababa ng presyon ng dugo at nag-i-stimulate sa sariling sistema ng pagkumpuni ng inyong katawan. Nariyan din ang mansanas at abokado, mga pang-araw-araw na pagkain na nagpapalakas sa inyong mga artery at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa cardiovascular. At panghuli ang mangga at kahel na lumalaban sa oxidative stress at gumigising sa inyong panloob na enerhiya mula sa loob. Lahat ng benepisyong ito ay makapangyarihan sa kanilang sarili, ngunit ang tunay nilang kinakatawan ay isang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili, kung paano ninyo pinipiling alagaan hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong mga relasyon at ang inyong kagalakan. Ang intimasya pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa pagbibigay-pugay sa inyong karanasan sa buhay, sa inyong emosyonal na lalim, at sa inyong pagnanais na makaramdam ng sigla at koneksyon ng lubusan at natural. Isang huling paalala mula sa inyong doktor. Bilang inyong doktor, kung may isang aral sa buhay na nais kong baunin ninyo mula sa ating talakayan, ngayon ito po iyon. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili sa pangangalaga sa sarili, lalo na sa ating kinakain, ay maaaring humantong sa malalalim na pagbabago sa ating kalusugan, sigla, at kakayahang kumonekta ng malalim sa iba, anuman ang ating edad. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang inyong katawan at bilang kapalit, payamanin ang inyong buhay. Ang pagkaing inyong pinipili, ang mga sandaling inyong inuuna, at ang pagmamahal na patuloy ninyong pinapalago, ang mga bagay na iyan ay tunay na mahalaga. Hinuhubog nila kung paano ninyo ipamumuhay ang mga darating na taon. Dahil hindi ito tungkol sa tahimik na pagtanda, ito'y tungkol sa masiglang pamumuhay. Isang kagat, isang hakbang, isang araw sa bawat pagkakataon. Ang inyong susunod na kabanata ay nagsisimula na ngayon at karapat-dapat ninyong maramdaman ang bawat sandali nito. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig ang mula sa inyo. Maglaan po kayo ng ilang sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nahanap ninyong nakatulong ang impormasyong ito, huwag po kalimutang i-like ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang.
Maraming salamat po sa inyong pagsama. Para po ito sa pamumuhay ayon sa sarili ninyong kagustuhan.